Sa book of Daniel, chapter 3, verse 25. Daniel chapter 3, verse 25. Nariyan na po kayo? Say amen ng malakas. Amen. Yan na po yung malakas nyo. Say amen ng malakas po. Amen. Basahin ko na ho. Verse 25. And he answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt. And the form of the fourth is like the Son of God. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita, maaari na ho kayong makaupo. Madalas po, ang banal na kasulatan ay gumagamit ng mga mabibigat na sandali. Mabibigat na sandali sa buhay ng mga tampok nitong karakter. Mapa Old Testament man o New Testament man. Para saan, Pastor? Upang maghatid sa atin ng gabay patungkol sa ating lakad pananampalataya. Hindi ho madali lumakad o mamuhay sa pananampalataya. Akala ng iba kapag naligtas ka, magiging okay ang lahat. Masusolusyonan ang mga problema pa isa-isa. Magiging happy-happy. Pero, hindi po yun ganon. Kasi wala pong nagpasan ng krus na nagaangan. Pero ang kagandahan ho nito, ang pangako ng Diyos sa atin, na bagamat ang krus niya ay may kabigatan, ang pangako niya, my burden is light. Amen. Mas magaan kaysa sa kalbaryo, na kinakalbaryo ng mga wala sa Panginoon. Why? Kasi kasama natin ang kamay ng Diyos sa bawat dalahin natin. Alam ko ho, familiar sa inyo ang chapter na to. Ang verse na to, at ang tatlong karakter dito na kaibigan ni Daniel. Amen? Amen. At maging sila, nakabilang sa heroes of faith sa panahon nila, ay hindi po nakaligtas. Hindi po sila exempted sa tinatawag na testing sa kanilang pananampalataya. Tinetesting ng Panginoon kung talagang mag-a-abide sila. Pipiliin nilang maging attached. Or should I say, pipiliin nilang nakapako sa kanilang pagmamahal sa banal na Diyos nila. At sa atin din po, darating ang panahon na kagaya nito, may mga distractions, mga panunubok na gagawin ng kaaway sa ating buhay. Pero kahit gaano pa kapangit ang kanyang pakay, ang Diyos naman natin ay laging all things work together for good Amen. to them that love God. At kung mahal mo ang Panginoon, makakaasa ka na laging merong good kahit sa kinasasadlakan mo na suliranin. Ang Diyos natin ay aktibo. Hindi lang sa pinakamasasayang sandali. Ngunit higit sa lahat, ang Diyos natin ay aktibo sa mga pinakamahihirap. Amen. Habang minamasdan ko ang tatlong ito, nakita ko na sakto ito. Hindi lamang sa kalagayan ko ngayon, o ni Sister Heidi na pumanaw ang kanyang nanay, na aking ate, ang ate Erlyn. Nakikita ko rin na merong mga pangyayari sa buhay ng mga kapatiran dito na sobrang hindi sinasabi ng bawat isa sa bawat isa, maging kay pastor, pero ramdam natin yung bigat, mga minamahal. So samahan niyo po ako, hukayin natin. Alam ko marami na kayo narinig tungkol sa tatlong ito. Nakarinig na rin po kayo ng preaching sa akin sa tatlong ito.
Pero ngayon lang po tayo makakarinig ng gantong preaching na bago tayo mag-camp, katakot-takot na atake ang nakuha natin. Lalo na sa mga datihan dito, kayo ang magpapatotoo. Iba ang camp natin sa ika-10 taon. Hindi pa tayo nagsisimula, binabanata na tayo ni Satanas sa isip, sa damdamin, at sitwasyon. At kung kaya nga pag-awa-awayin tayo. Magkaroon tayo ng miscommunication. Pero mga kapatid, wag niyong sakyan. Kasi ang tatlong ito, hindi nag-away-away sa kalagitnaan ng nagbabagang apoy. Right. Kundi sila ay nagkaisa na nakapako sa pananampalataya ng Diyos nila, Amen. nila Daniel. Amen. Amen? So ngayong gabi, nais ko pong ihatid sa inyo ang mensaheng pinamagatang, when the enemy strikes. When the enemy strikes. Number 1, it is a moment of evaluation. Sa verse 12, makikita ho natin sa chapter 3 ng Daniel. There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, Abednego. These men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Konting background. Lalo na sa mga bagong ligtas na narito at sa mga magpapabaptize. At the same time, background din sa mga datihan kasi baka medyo rusty na yung tinatawag na alaala ng kwentong ito. So ang hari po dito ay walang iba kundi si Nebuchadnezzar. Hari ng Babylon. Si Shadrach, Meshach, Abednego, ang tatlong matatalik na kaibigan ni Daniel. Galing po sila sa tinatawag na tribo ng Judah. Ang konteksto po dito ay naglapag po ng decree ang haring Nebuchadnezzar ng Babylonia na sa tuwing makakarinig sila ng musika, ay sasambahin nila yung statwa niya. Pero alam ho natin na hindi yun magagawa ng mga kagaya nilang Hudyo. Dahil meron silang sinusunod na law of Moses na hindi sila pwedeng magkaroon ng ibang Diyos. Kasalanan pong karumal-dumal sa kanila ang idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan sa panahon natin sa rebulto. Kaya nga ako, nung pinatugtog na yung musika, lahat nagluhuran, lahat ng mga nasasakupan, yung mga citizen ng Babylon, hanggang doon sa kanilang mga nasakop na mga bansa, kasama itong mga Hudyo na to, na mga Israelites, lahat po ay nangayupapa at sumunod doon sa decree. Pero ito pong mga kaibigan ni Daniel, na sino? Si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi po sila sumunod doon sa decree. Kaya ko nireport sila dito sa verse 12 na meron daw 3 na Hudyo na inilagay sa pwesto ng hari na Nebuchadnezzar ng Babylonia na ang pangalan, yung binanggit ko kanina, ang sabi doon sa sumbong, hindi kanila iginagalang at hindi nila pinaglilingkuran ang iyong mga Diyos. Hindi rin nila wino-worship o sinasamba yung imahe mo na pinatayo. Siguro sapat na yon para magets nyo yung konteksto. So pag sinabi ho nating evaluation, pagbibigay ng tinatawag na consideration. Pag sinabing consideration o konsiderasyon, malalim na pag-iisip sa isang bagay. Kumbaga, ini-examine mo yung isang bagay na nasa harapan mo. At ngayon po, ang tatlong ito ay nasa harapan ng isang mabigat na kalagayan. Kasi kung sino man ang hindi sumunod doon sa decree ni Nebuchadnezzar, ang hatol ay
kamatayan. Susunugin sila ng buhay sa fiery furnace. At nalaman natin yung init nito ay 7 beses pinainit. Kaya nga nung meron lumapit pa lang, namatay siya kagad. Sa kwento na ito, ano ang dapat nating i-evaluate o i-considera? Ang pinaka dapat ko nating makitang evaluation dito is, hindi po tayo exempted sa mabibigat na sandali. Hindi porket sumampalataya ka na kay Jesus Christ, excuse ka na sa mga nakakaiyak na mga bagay. Hindi porket tiyak mo na ang pagpunta sa langit, meron ka ng buhay na walang hanggan, at nagpabaptize ka at meron kang desire na maglingkod ng may katapatan sa Kanya, ibig sabihin hindi ka na makakaranas ng may hirap na bagay. Hindi ibig sabihin, hindi ka na mabobroken hearted. So ano ang una nating pinaka dapat ma-evaluate? Our salvation does not excuse us. Sa maraming Christian group, ang salitaan ay ganito: masusolusyonan ang problema mo kapag nasa Panginoon ka na. That is false hope. Napaka sinungaling po ng statement na yun. Kasi kung totoo po yun, mga minamahal, disin sana, mula sa kwento ng tatlong ito, hindi sila nakatikim ng tinatawag na pagsubok sa pananampalataya nila. Sana hindi sila nakatikim ng atake ng kaaway. Sana walang enemy na nag-i-strike dito. Ako naniniwala, bagamat hindi nabanggit si Satanas dito sa mga talata, sa kwento ng tatlong ito, malinaw na malinaw yung tinatawag na pagmanipula sa sitwasyon. Andoon ang kamay ni Satanas. Siya ang pinaka nag-impluwensya sa utak ng mga tao sa likod ng decree na to. Kaya si Nebuchadnezzar ay na-push. Siyempre, ego nga naman niya to . Sino nga ba naman ang ayaw maging pinakamataas sa lahat? Pero makikita nyo behind the scenes, may isang diablo na umaatake. Hindi po porket hindi natin nakikita, ay hindi totoo. Sabi nga ng mga matatandang preacher, yan ang pinaka number 1 na tagumpay ni Satanas. Ang paniwalain siyang hindi siya totoo at di siya nag-i-exist. Pero kitang-kita ho natin dito na nag-i-exist siya. Bakit? Kasi kinukontra niya yung unang batas ng Diyos. Thou shalt have no other gods before me. At kinalawkaw niya yung isip ng mga tao dito. Ego ng isang hari dito. Nakukuha niyo ho? Hanggang sa makuha niya gamit yung fear ng death penalty. Yan si Satan. Mahilig kunin ang lahat ng bagay sa takot, hindi sa pag-ibig. Kaya makikita natin dito at gusto ko ipaunawa sa atin, i-ready mo na yung isip mo. I-considera mo na tong kwento nila. I-evaluate mo na, handa ba ako? Kapag dumating ang mga fiery furnace, hindi porket ligtas ka na at merong eternal security, hindi ka na makakatanggap ng pag-uusig sa pananampalataya mo. In fact, sa sandali na talagang manampalataya ka at humakbang ka sa unang hakbang ng pagsunod after manampalataya, yung baptism, doon mo makikita yung mga hindi dating kumukontra sa pagsisimba mo at paglilingkod mo. Yun ang mga unang kukontra at pipigiling ka magsimba. Right. Takang-taka ka ngayon. Ano bang masama sa ginagawa ko? Ini-evaluate mo, di ba? Ako nasasagot, wala.
Pero makikita mo yung mga kamag-anak mo, mga taong malapit sa'yo, sila ang ginagamit ng kaaway ng Diyos nang hindi nila mamalayan. Hindi mo naman masabi. Kasi tatawanan ka eh. Kasi nga, di ba, dun siya magaling. Paniwalain ang mga wala kay Kristo at ang mundo na to na hindi siya nag-i-exist. Ngayon kung sasabihin mo, atake yan ng kaaway, atake yan ng kalaban ng Diyos, atake yan ng Diablo o ni Satanas, ang tingin nila sa'yo, crazy, baliw. Pero kaysa pilitin mo sila na paniwalain sa ganon, bakit hindi mo na lang kausapin ang sarili mo? At sabihin sa sarili mo, hindi porkit ligtas ka na, ay exempted ka na sa mga bagay na may hirap dito sa lupa. Tandaan mo, ang iniligtas sa iyo, kaluluwa. Iniligtas ka sa apoy ng pagdurusa. Hindi ka iniligtas physically sa maraming problema. Kaya habang nandito ka pa sa lupa, mararanasan mo ang mga problema na madalas mas sigit pa sa mga problema na meron ka nung wala ka pa kay Jesus Christ at nung hindi pa siya dumadating sa buhay mo. Kaya, sana, huwag kang magkaroon ng maling konsepto sa isipan mo. Try to consider this. Evaluate mong maigi. Kung ang Lord Jesus Christ, nung bumaba siya sa lupa, nagkatawang tao, naranasan niyang mahirapan. Amen. Kung yung bugtong na anak na siyang kaligtasan, hindi in-excuse ng ama. Hayag siya na nahirapan na dala-dala yung krus. Amen? Hayag siya na kinamatayan niya yung paghihirap sa krus. Tayong mga tagasunod niya, susunod din. Hindi tayo higit sa ating Panginoon. Right. Sila, mga minamahal, napatunayan nila ang sarili nila. Hindi nila ibinenta yung Diyos nila. Evaluate mo. Baka kaya ka lang nagsisimba dahil okay pa ang lahat. Okay pa sa nanay mo, okay pa sa tatay mo. Okay pa sa lahat sa bahay nyo. Okay pa sa mga kaibigan mo. Paano kung sarili mong kamag-anak, inuusig yung pananampalataya mo? Pinipigilan ang pagtatapat at paglilingkod mo. Pinapayuko ka nila sa gusto nila. Parang yung decree ni Nebuchadnezzar. Juyuko ka ba? Ang tatlong ito, hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi simulat sa pool pa lang ng pananampalataya nila sa paparating na Misaya, nakaukit na sa utak nila at puso nila, maging sa kaluluwa nila, na kahit anong mangyari, maninindigan kami sa Diyos namin. Kahit dumating pa sa pinaka mainit at nagbabagang mga sitwasyon, kung kailangan naming itapon doon, ako na mismo ang lulundag at hindi ko i-excuse ang sarili ko. Kung dyan lang mag-glorify ang Mesayang paparating. Kaya nga sabi nila kahit hindi pa siya dumating, kahit hindi niya pa kami iligtas, tanggap nila. Ikaw ba tanggap mo? O naglilingkod ka lang kasi maganda ang panahon. Pero kapag maulan at mabagyo na, anong dahilan mo? Malakas ang ulan, masama ang panahon. Nung sinunog sila, okay na okay yung panahon. Tama ba? Ang goal, masunog sila, hindi sila nasunog. Kaya kung ako po sa inyo, pag dumating ang panahon na mayroong mga nagbabagang testing sa pananampalataya nyo, para hindi ka masunog, or should I say, para hindi ka huminto at umayaw. Evaluate mo na tong bagay na to. Examine mo na yung sarili mo. I-ready mo na yung sarili mo. Amen. Tandaan mo, ang niligtas sa'yo, kaluluwa. Hindi ka niligtas sa problema. Tandaan mo, iniligtas ka sa apoy ng pagdurusa. Hindi sa mabibigat na problema. Ang iniligtas sa'yo, kaluluwa. Hindi ka in-excuse sa mga bagay na nandito sa lupa. Letter B. Service does not excuse us. Sa verse 12, makikita natin, hindi nila ibinenta yung kanilang katapatan sa Panginoon. So, hindi sila naglingkod kay Nebuchadnezzar. At lalong hindi sila naging tagapaglingkod ng mga Diyos niya. Kahit nung statwa niya.
May mga sandali sa buhay natin na darating, napapaluhurin tayo. Gustong paluhurin ng mga tao yung pananampalataya mo. Huwag ka na magsimba. Gustong paluhurin ng sitwasyon ang pananampalataya mo. Namatayan ka. Malungkot. Valid reason. Pero mga minamahal, gayahin natin sila. Hindi po nila hininto ang paglilingkod nila. Kahit kamatayan namin ang paglilingkod namin sa Kanya, hindi kami luluhod sa statwa mo, mahal na Haring Nebukadnezar. Kahit sa mga Diyos mo, alam namin darating siya, pero sabi nung tatlo, pero in case di siya bumalik, in case na hindi siya dumating para i-rescue kami sa nagbabagang apoy na yan, mamatay na lang kaming naglilingkod sa Kanya. Amen. Yan ho yung dapat nating makita sa mga sarili natin. Ngayon pa lang, na hindi mo pa nararanasan, evaluate mo na yung sarili mo. Kaya ko bang maabot ang kanilang naabot? Yes. Kaabot-abot yan. Paano gagawin? Ipako mo yung puso mo sa patotoo ng tatlong to. Amen. Kasi mahirap maglingkod sa Diyos kung wala kang pattern na ginagaya. Mag-abide ka sa kanilang mga sinabing paninindigan. I-attach mo ang sarili mo sa tatlong to. Maging isa ka sa tatlong yan. At ipako mo sa katotohanan na dumating man yung Jesus Christ ko o hindi. Masolusyonan man ito o hindi. Agad o magtagal man ito, hinding-hindi ko tatanggalin yung tatlong pako na nakapako ang buhay ko sa Kanya. Amen. Kaya magsisimba pa rin ako. Amen. Kahit magkagipit-gipit ako. Kasi darating ang araw, matatapos tong pagiging gipit ko. In case hindi magbago ang pinansyal na kalagayan ko, maglilingkod pa rin ako. Amen. Walang sitwasyon ang makakapigil sa akin na paglingkuran ko ang Diyos ko. Kaya kung mamatay ako naghihirap para sa Diyos ko, pero meron naman akong integridad sa harapan niya, na hindi ako yumuko sa kahit ano, na mahirap sa harapan ko, ibaba nyo na lahat ng dikri nyo. Pero ako na mismo ang pupunta sa apoy. Kasi nakaset up naman po ang kaluluwa ko, papuntang langit. Amen. Kaya set up nyo na po ngayon. Evaluate mo na. Nandun na ba ako? Kagaya nila? Wala pa. Maganda yan. Puntahan natin. Nakabaon na ba ako? Hindi pa. Maganda yan. Pukpukin mo na. Amen. Amen? Letter C. Sanctity does not excuse us. Ako naniniwala po ako, mga minamahal, na ang tatlong ito ay namuhay na may kabanalan. Kasi ibig sabihin po ng kabanalan o sa English, holiness, pagiging set apart. Diyan po natin kinuha yung pangalan ng church natin. Sanctified. Sanctified means holy. Holy means, sa Tagalog, kabanalan. Kabanalan means talaga, ang ibig sabihin yan, separation, pagkakahiwalay. Tingnan nyo po, ang tatlong ito, hiwalay sa mga tao sa Babylonia. Lahat nagyukuan. Lahat natakot sa decree at sa death penalty ng decree. Lahat sumunod kay Nebuchadnezzar. Anong nag-separate sa kanila? Yung nakatayo sila. Hindi nila ginaya yung publiko, yung crowd. Hindi sila natakot. Manindigan para sa Diyos nila. Ang daming Kristiyano ngayon, duwag. Sa sasabihin ng marami, kinamamatay nila yung komento na hindi sang-ayon sa branding ng Christianity nila. Consider mo yung sarili mo. Isipin mo yung sitwasyon ng tatlong ito. Ultimo yung mga kababayan nilang Hudyo na alipin din doon. Nagyukuan. Sa panahon natin ngayon, ang dami mga Kristiyano nagyuyukuan kay Satanas. At sa mga decree
na sumusubok sa pagmamahal nila sa Panginoong Yesus. Pero itong tatlong ito, si Brother Shadrach, Brother Meshach, at Brother Abednego, hindi sila yumuko. Pero sa kabila na nun, mga minamahal, hindi nila sinabi sa Diyos, pambira, nagpapakabanal na nga kami. Kami pa yung mapapatrobol sa decree na yan. Nagpapakabanal na nga kami. Kami pa yung ma-hot seat. Kami pa yung magigipit. Kami pa yung itatapon sa nagbabagang apoy na yan. Lord, yung iba mga Kristiyano doon, oh, karnal na karnal, oh, backslider na backslider, hindi nahihirapan. Kaya sila hindi nahihirapan kasi nakayuko sila. Ginos nila ang mga Diyos na hindi nila dapat ginodiyos. Takot sila sa batas ng tao, sa salita ng tao. Pero alam mo kagandahan sa tatlong ito? Hindi nila isinumbat sa Panginoon yung service nila. At lalong-lalong hindi nila isinumbat yung kanilang tinatawag na sanctity. Ito naman kabanalan na to, para sa hindi naman to, pambira, kami pa ang mahirapan. Hindi sila gumanan. Tanggap nila. Palakpakan man ng Panginoon yung sanctification na pamumuhay nila o hindi. Mabigyan man ng medal o trophy, tanggap nila. Mapasama man sila sa heroes of faith sa langit o hindi. Wala silang pakialam. Ang gusto lang nila, isa lang. Makita ng Diyos nila na kahit saan, kaya kitang panindigan. Amen. Ngayon, yun ang dapat natin evaluate sa sarili natin. Madali mag-preach. Madali kumanta. Madali magbigay ng mga English at malalalim na Tagalog na patotoo. Madali magbigay ng mga kayang ibigay. Pero sa oras na hindi lang yung kaya mong ibigay, ang gusto ng Panginoon na ibigay mo yung buhay mo. Evaluate mo. Kaya ko ba yung ginawa nila? Ang sagot mo na naman, hindi. Maganda yan. Bakit di natin alamin? Kasi hindi rin naman nila alam na magagawa nila yan eh. Hanggang dumating yung sitwasyon na to. At yung kwento nila ay naging inspirasyon sa atin para yung ating mga inaapuyan ng mga pananampalataya dahil sa hindi maintindihan conviction natin na against sa mundo at kay Satanas, lalong mag-alab. Mga minamahal, anong gagawin mo kapag si Satanas umatake? Anong magiging reaction mo? Anong magiging response mo? Kung kailan ka naligtas, doon nagkasakit yung parents mo. Kung kailan ka nagtatapat, doon kayo naghihirap sa pera. Kung kailan ka nangako na magpapakabanal na at mamumuhay na talaga ng may integridad para sa Kanya, doon ka pa nakakakuha na yung pagkatao mo sinisira. Kumbaga lumalakad ka ng walang ulo sa harapan ng mga tao. Yung maraming tao, bibigay, yuyuko, mangangayupapa sa mga strike ni Satan. Nakakatakot pag iniisip, pero hindi lumalanding sa puso. Di ba? Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Meron tayong kapayapaan sa Kanya, pero sa mundong ito, meron tayong tribulation. Hindi mawawala ang kapighatian habang nandito tayo sa lupa. Anyways, mapadi ka ligtas, meron pa rin kapighatian. Tayo mga ligtas, hindi tayo excuse doon. Pero ang kagandahan, hindi tayo kagaya ng mga diligtas. Sila bigat na bigat. Halos mamatay sa depression, anxiety, panic attack, at iba pa. Pero tayo, mga minamahal, meron daw tayong meron tayong John 16:33. Ano yun? These things I have spoken unto you, that in me ye might have
peace. Amen. Kanino daw yung peace natin? Sa Lord. Amen. Naranasan nyo na siguro yun, no? Merong kapigatian sa isip nyo. Pero, Amen. yung puso mo, at peace, naranasan nyo na yun. Amen. Ako, naranasan ko na po yun. Kaya tuwing mararanasan ko yan, alang sinasabi ko lang, given na yan. Preach na ng Lord yan, na merong kaming tribulation, kaming mga ligtas, habang nandito sa lupa. Pero ano sabi niya? Be of good cheer. Cheer up. Hindi para manglumo ka. Tira mo, sabi niya, I have overcome the world. Nagapi ko na ang buong mundo. Kumbaga, kailangan lang natin pagdaanan to. Ang tanong, pinagkakatiwalaan mo ba ako? Yung tatlo, pinagkatiwalaan nila. Kasi habang sumusunod silang magkakaibigan nila Daniel, sa evaluation nila, sa mga salita ng Diyos na meron sila, sa mga law of Moses, at mga kwento doon na nabasa nila, mula doon sa Egypt hanggang lumabas sila, nakita nila ang Diyos nila dumadating. Kaya nga tinan niyo yung salita nila. Darating siya. Amen. Saan nila nakuha yung ganong paniniwala? Sa banal na kasulatan. Amen. Kaya habang wala pa po tayo sa sitwasyon na maapoy, read your Bible. Kasi yan ang magsasabi sa'yo kung gaano siya ka-faithful. Amen. Yan ang magkukwento sa'yo ng mga wonderful works niya. Pag dumating na yung mga pagluluksa at pagdadalamhati, hindi mo kailangan magpakalumo sa mga alaala na masaya. Ang dapat mong sabihin, normal, mas abnormal nga kung walang strike ang enemy na si Satan sa Christian life mo. Parang sa bansang Israel, normal ang bombahan. Sa Christian life, normal din yan. Kaya nga sabi niya, in the world, ye have tribulation. Ano sinasabi niya? Sanay ka na. Mamuhay ka na sa lupa na may ganyan. Kasi wala ka naman dapat iproblema, panalo na tayo. At habang may ganyan, piliin mo yung kapayapaan kung nasa iyo. At ang salita ng Diyos ang magsasabi sa iyo, ang kapayapaan na yun. Ipapaalala niya sa iyo yung mga naunang laban na binigyan kanya ng panalo. I have overcome the world. Amen. Amen. So mga minamahal, hindi tayo katulad nila. Pag nagdalamhati, walang pag-asa. Hindi mo kailangan maging best actor at best actress na parang kagaya kanila. Hindi tayo kagaya nila. We are overcomers. Na mga fiery furnace. Galing tayo sa linya ng mga ligtas. Sa linya ni Daniel at ng tatlong niyang kaibigan. At higit sa lahat, nandun tayo sa linya ng dugo ng overcomer ng mundong ito. Si Jesus Christ. Number 2, sa mensaheng, when the enemy strikes, it is a moment of entrusting. Pag sinabing entrusting, nilalapag mo yung tiwala mo sa ibang tao o sa ibang person. So dito ko makikita natin silang tatlo, hindi ho sila nagtiwala sa isa't isa. Hindi ho nga natin narinig sila, tiwala lang sa sarili yan. Makakalabas din tayo dito. Wala. Sa verse 17 at 18, makikita ho natin kung kanino nila kinumit yung kanilang mga buhay. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. Grabe, no? Hindi sila umugot ng tapang sa sarili lang nila. Hindi nila nilakasan lang yung loob nila. At hindi sila humugot ng tapang sa grupo nila. Hindi po. Humuhugot sila ng tapang. Saan? Sa banal na Diyos ng Israel. Verse 18. But if not, at kung sakali naman na hindi niya kami iligtas, be it known unto thee, nais naming malaman mo, mahal na hari,
That we will not serve thy gods. Grabe, no? Yung paninindigan nila. Amen. At kung hindi man siya dumating, hindi niya man ihinto itong execution namin o death penalty na ito sa amin. Dahil di kami sumunod sa decree mo, gusto lang namin sabihin, hindi pa rin kami maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan mo at hindi rin namin sasambahin yung imahe mo. Ano nakikita natin dyan? Grabe yung pag-i-entrust nila sa Panginoon. Amen. Grabe yung faith na meron sila. Nakapako talaga sila sa sinabi nila. Makikita mo yun sa gawa nila. Kahit ikamatay namin, wala kaming pakialam. Kahit sunugin mo kami ng buhay, hindi kami maglilingkod sa mga Diyos mo. At higit sa lahat, hindi ka namin sasambay. Alam mo, dapat ganyan ang Kristiyano. Hindi ka natatakot sa kahit sinong tao. Hindi ikaw ang kinakatakutan namin. Hindi ka natatakot sa kahit anumang sitwasyon. Yung iba, natatakot dumating to sa kanila. Yung may hirap na bagay, naku, baka ganto. Pag nandun na ako, ganto. Ito kasi problema sa atin eh. Alam niyo po yung tinatawag na psychological reality? Tsaka reality? Kaiba yon. Psychological reality, yung iniisip mo sa isip mo Yeah. na nabuong realidad mo. Yung reality, simple and plain, parang skyflakes, walang feeling. Reality. Yun yung nasa harap mo. Parang ganito. Maraming nag-iisip na tao. Ganito ako pagdating ng panahon. Kailangan ganito yung mangyayari sa akin pagdating ng panahon. Psychological reality yon. Ang problema, hindi nila nakikita yung nasa harap nilang reality. Ngayon, pag binalik mo sila sa reality na yon, nadidismaya sila. Right. Ano nangyari? Doon sa iba, pag di kinaya, nawawala na yung logic, pati yung reality. Psycho na lang. Nasisiraan na ng bait. Anong ibig kong sabihin, mga minamahal? Kailangan ho nating ipako ang sarili natin sa pananampalataya ng tatlong ito. Wala kong ganyan. Kaya nga natin pinipreach. Para meron kang pattern na paggagayahan. Amen. Nakukuha niyo ho? Meron kang landas na susundan. Una, it is a moment of entrusting. Yan yung ating point number 2. Ang una dyan, letter A. God's relations to us. Sa verse 17, makikita nyo po, i-notice nyo, yung word na, our God. Hindi their God, hindi Diyos nila. Kaninong Diyos daw? Diyos namin. Diyos natin. Makikita mo yung relationship kagad dito. Nung tatlong ito. Talaga naka-commit sila sa Diyos nila. O naka-entrust sila sa Diyos nila. Pati yung relationship, pinagkatiwala na nila. Na kahit anong mangyari, hindi mawawala yung relasyon namin sa Kanya. Maraming mga Kristiyano ngayon, paggipit na, ipit na, at mainit na ang sitwasyon, bumibitaw sa relasyon nila sa Panginoon. Sana wag mong bitawan ng Panginoon kapag wala na kayong makain. Sana wag mong bitawan ng Panginoon kapag wala ka ng pera. Kapag hindi na malakas ang kita. Sana wag tayong dumating sa punto pag nasusunog na yung tulay ng stability ng iyong tinatawag na mga tagumpay achievements, kalimutan mo ang Panginoon. Tandaan nyo, sila po ay mga officers dito matataas ang posisyon. Sana kapag nasusunog na yung mga pinaghirapan mong ladder, kaya narating mo yung posisyon na yan, wag mong kalimutan ang Panginoon. Kundi panindigan mo siya. At yung relasyon mo sa Kanya. Tingnan nyo po sila. Nung umarap sila sa mainit na apoy, alam nila na hindi nila yun haharapin ng mag-isa. Alam mo bakit? Sabi niya, our God. Kaya hindi takot tong mga to . Kasi alam nila, hindi lang silang tatlo ang haharap. Kasama yung Diyos nila. Ito pa yung maganda sa kanila. At kahit di pa siya dumating, alam namin
Hindi niya kami iniiwan. Grabe yung kanilang no? Yung salitang entrust na talagang sinasabi nila. At di lang nila yung sinabi pinanindigan nilang tatlo yan. When we face our fires, kailangan po i-entrust din natin ang lahat sa Panginoon. Hindi po pwede yung ang tiwala natin kapag tumatanggap lang ng blessing. Ang tiwala, mas matingkad, mas malakas yan na nagdiningning kapag mayroong mga nagbabagang sandali. Ang ginto, nakikita na ginto sa gitna ng isang apoy. Ang ginto, pag sinunog mo, ginto pa rin yun, matutunaw lang. Pero yung panggap na ginto, tas tanso, mangingitim yun. Sana ho, makita natin ang bawat isa, mga minamahal, katulad ng tatlong ito. Sana ho, mag-abide tayo sa mga pinangako natin sa Panginoon. Sana ho, mag-abide tayo doon sa mga pinagkatiwala natin sa Kanya. Sana ho, maging attached tayo sa mga sinabi nating kahit anong mangyari. I-entrust ko sa iyo itong relationship na meron tayo. Tandaan niyo po, lahat ng relasyon dumadaan sa rocky roads. Nagiging colorful ang samahan kapag hindi nag-iiwanan. Mas nakikita mo na mapagkakatiwalaan ng Diyos sa sandali na wala ka nang maintindihan. Ito, it doesn't make sense. Dapat ang goal dito, ang common sense dito, biglang darating ang Lord, ilalabas sila doon. O kaya bigla niya na lang ihipan yung apoy. Pero it doesn't make sense, no? Bakit kailangan niya pang pupuntahan sila? Kung kaya niya namang iligtas na lang sila. Pwede niyang sabihin, hinto ang apoy. Pwede niyang sabihin, mamatay na si Nebuchadnezzar at lahat ng mga nasa likod ng decree. Pero hindi niya yung ginawa. Wala kasing testimony sa ganun. Hindi kasi mamamagnify ang Diyos doon. Namamagnify ang Panginoon kapag nandun tayo sa maapoy na sandali. Yung relasyon natin sa Kanya, may mga taong gustong sunugin yung relasyon natin sa Kanya. Pero wala silang magawa. Alam mo bakit? Kasi mas mainit yung pagmamahal mo sa Diyos. At lalo na yung pagmamahal niya sa iyo pabalik. Kaya, ilapag mo sa Kanya yung tiwala mo. Entrust mo. Pati yung samahan nyo. Letter B. Entrusting ang usapan. Maliban sa relation natin sa Kanya, o niya sa atin, I mean, God's rulership over us. Huwag niyong kalimutan na kahit sa mabibigat na sandali o yung mga nagbabagang pagsubok, no, para na hot seat ka, corner ka na, ang Diyos pa rin na may control sa lahat. Siguro ikaw wala kang magagawa. Pero it doesn't mean yung Diyos mo walang magagawa. At hindi porkit nasa loob ka ng fiery furnace, wala siyang ginagawa. Amen. Ang una niyang ginagawa, alam mo ka, pinapanood ka. Kung ini-entrust mo sa Kanya lahat. Kung totoo ka sa mga sinabi mo, na nagtitiwala ka sa Kanya nung hindi ka pa napapasok sa nagbabagang sitwasyon na yan. Maraming Kristiyano nagpe-pray, Lord, increase our faith. Ang kalayata nila, mahuhulog yun na parang bayabas, tas kakagatin mo, tas bigla na lang, mag-i-increase ang iyong faith. Hindi po. Pag nanalangin ka sa Panginoon na dagdagan mo yung pananampalataya ko, bibigyan ka niya ng mga nagbabagang sandali. Kasi yun ang magpapabaga ng malakas at magbibigay ng increase sa tiwala mo sa Kanyang control sa mga bagay. He rules everything. Amen. Ang rulership niya, hindi matatabunan ng kahit anong decree ng tao. O kahit sinong mga nagkakaisang tao, kahit magtulong-tulong pa sila, sunugin ka sa harapan ng madla. Hindi nila magagawang mangyari yon ng matagumpay. Hindi nangyari sa kanila eh. Yung mga bad trip kay Daniel, di ba nagtulong-tulong din sila? Yung mga inggit kay Daniel,
Nagsabwatan din sila. Nag-usap-usap din sila. Nagbahay-bahay din sila at nagplano-plano pa sila. Kinain ba siya ng leon? Hindi. Samantalang nung sila yung inihulog doon sa lion's den, hindi pa sila nakakalapag, nilundag na sila ng leon. Sabi sa Bible, pagbaba, ubos. Alam, etong tatlong ito, meron ding mga nainggit sa kanila. Ang gusto ay sunugin sila ng buhay. Ang utos ng hari, painitin ng 7 beses. Tama ho ba? Kaya ngayon nagpainit din, nung lumapit, siya yung namatay. Hindi pa siya pumapasok nun, ha? Isipin nyo, nung nilapit yung 3, ba't di sila namamatay? Ngayon sabi mo sa akin, wala siyang ginagawa. At kumilos lang ang Diyos nung nandun na sa loob. Bakit nung pinapasok pa lang sila, hindi sila namamatay? Hindi naman nabawasan yung init. Minsan kasi pag nararamdaman mo na papasok ka sa kasagsagan ng problema, kala mo wala siyang ginagawa. Yung araw-araw na buhay ka pa. Amen. Kitang-kita yung gawa niya. Right. Nakakaraos ka. Amen. Nakikita mo yung rulership niya over us, pati sa sitwasyon natin. Why? Kasi hindi siya lumilimot sa kanyang relationship sa atin. Kaya walang dahilan para hindi natin i-entrust sa kanya ang lahat. Ang makita ho natin dito, mga minamahal, huwag kang magpanik. Si Joseph, kahit pinagkaisahan siya ng mga kapatid niya, hindi siya nagpanik. Actually, nung nakita nilang buhay si Joseph, di ba? Sila ang nagpanik. Kasi hindi nila ine-expect yun eh. Ang expectations nila, hindi ka na makakaalis doon sa pinaglibingan namin sa'yo. Hindi ka na makakaalis doon sa pinagbentahan namin sa'yo. Kaya nung nakita nila na si Joseph ang second to the power sa pinakamakapangyarihan na bansa noong time na yon, yung Egypt, at nagpakilala yung kanilang kapatid. Ako yung kapatid nyo. Hindi malaman ng mga kuya niya kung paano ang gagawin nilang yuko sa kanya. Yeah. Right. Same. Joseph, etong 3 magkakaibigan na to, sino pa? Si Daniel, lahat sila pinagtulong-tulungan para makontrol yung narrative, para makontrol yung kanilang destiny or fate. Mapunta sila sa hindi maganda. Pero may nagtagumpay ba sa mga taong yon? Wala ni isa. Right. Amen. Why? Because God still rules. Amen. Kaya hindi mo kailangan katakutan ng kahit sinong nagkakatipon-tipon. Lahat na nagkatipon, hindi naging maganda ang senaryo. Yung nagkatipon para pabagsakin si Moses, isang bukahan lang ng lupa, nilunok sila lahat. Mga minamahal, huwag kang matakot sa pipigil sa pagsisimba mo, sa pagpapabaptize mo, sa pagpapatuloy mo. Huwag kang magpapigil sa mainit na sitwasyon. Normal na makakaramdam ka ng takot, pero huwag kang maduwag. Ilagay mo lagi sa isip mo, ang Diyos ko ang may hawak at kontrol ng lahat. Siya ang ruler ng lahat. Siya ang may kapangyarihan sa aking buhay. Amen? Nagawa niya nga ng paraan yung kahihinatnan ng kaluluwa mo. Pinagkatiwalaan mo siya doon. In-entrust mo yung soul mo, di ba? Kumpara mo yan sa lupang buhay mo. Mas sigit yun. Letter C. God's responsibility to us. Ang Diyos natin, hindi irresponsable. At nakita ho natin sa talatang ito, hindi siya irresponsable. Amen. Yung mga nagtitiwala sa Kanya, hindi niya binibigo. Verse 18. Anong sabi dyan? But if not be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Ano yan? Kilala nila yung Diyos nila. Hindi kami pababayaan ng Diyos namin. Huh? Saan nila nalaman yan? Sa mga kwento ng mga ninuno nila.
na hindi pinabayaan ng Panginoon si Moses at yung mga kasama nito. Si Joshua, si Caleb at yung mga kasama nito. Alam nila yung kwento ng mga naunang heroes of faith sa kanila. Kaya alam nila. At saksi rin sila sa buhay mismo ng kaibigan nila na hindi napahamak, na nagtitiwala sa Diyos nila. Tama ho? So dito ko makikita mo, alam nila na ang Diyos nila, hindi irresponsable. Alam namin, responsible siya. At sa sobrang responsible niya, dahil sa meron kaming relationship sa Kanya, siya ang Diyos namin, at mga anak niya kami, mga tao niya kami, pinili niya kami. Nakukuha niyo ho? Bayan niya kami. Alam nila na hindi sila mawawala doon sa kontrol ng Diyos nila. Siya pa rin ang nag-ahari, hindi lang sa mga isip namin, kundi pati sa physical na buhay namin. Kaya, siya rin ang responsable kung mabubuhay kami o hindi. Kung saan siya mapiplease. Kaya nga alam namin at pinaparating namin sa iyo, ano man ang kalabasan, hindi namin pagsisisihan na ilapag ang kamay namin sa isang Diyos na responsable at may responsable sa lahat ng bagay sa buhay namin. So ano makikita natin lesson dyan? Ang Diyos, hindi lang siya responsible sa masasayang araw ng buhay mo. Hindi lang siya doon maaasahan. Higit siyang maaasahan sa mga fiery furnace ng buhay mo. Yung mga pinakamalulungkot. Kaya nga, imbes na mamatay ka sa sobrang lungkot at ulit-ulitin ang mga memories na malulungkot. Hindi ko sinasabing huwag kang magluksa, huwag kang magkaroon ng puso sa kung ano man ang nasa harapan mo na talaga namang mabigat. Iyak ka kung iyak ka. Pero huwag kang umiyak na parang walang pag-asa. Yung sinasabi ko, huwag kang umiyak na parang ang Diyos ay patay na. Huwag kang umiyak na para baga ang Diyos pinabayaan ka at irresponsable siya. Hindi po. Responsable siya at siya ang responsable sa atin. Ano ibig mo sabihin, Pastor? Siya ang bahala sa atin. Amen. Hindi po si Batman. Si Jesus Christ. Amen? So, tinan nyo po ano nangyari dito. Pinabayaan ba sila? Hindi, nakalabas sila ng buhay dito. At hindi na sila basta inilabas ng buhay. Pinuntahan pa sila. Habang sinusunog sila ng buhay. Eh, hindi naman sila nasunog ng buhay. Nanatili silang buhay. Nakukuha nyo ho? Ang sinasalamin ng tatlong ito ay yung mga sumampalataya sa Panginoon. Na ano? Hindi lalamunin ng apoy. Kundi lalabas silang buhay. Pangatlo, sa mensaheng pinamagatang when the enemy strikes, it is a moment of endurance. Endurance. Pag sinabi bang endurance, anong ibig sabihin yan? Tibay. So ang pinag-uusapan natin dito is, pag matibay ang isang bagay, kaya niya maging matagumpay. Kung tao siya, overcomer. Amen. Kung merong mahirap na sitwasyon, kaya niya i-conquer. At yun naman po talaga ang nangyari dito, mga minamahal. Verse 25, basahin natin. He answered and said, Lo, I see 4 men loose walking in the midst of the fire, and they have no hurt. And the form of the fourth is like the Son of God. Amen. Paano natin posibleng ma-endure lahat ng strikes o atake ng enemy o ni Satanas? Alam niyo kung paano? Una, endure it with His presence. Endure it with His presence. Hindi ka magkakaroon ng tinatawag na katagumpayan sa isang nagbabagang sandali nang hindi mo yan i-endure with His presence. Kaya maraming Kristiyano ang bumibigay sa Christian life, humihinto sa pagsisimba, umaayaw sa paglilingkuran sa Panginoon, at nagbabackslide. Bakit? Kasi gusto nilang i-endure ang mahihirap na bagay na hindi nila kayang i-explain sa sarili nila ba't nangyayari sa kanila kasi wala yung with His presence. Nagso-solo flight.
Nagsasariling lakad. Ang Christian life ay hindi mo kakayaning life kung wala yung Christ doon sa harapan ng Christian life. Amen. So, endure it with His presence. So, paano sila hindi nilapa ng fiery furnace? Noong nakita yung meron silang kasamang ika-4 na persona. Si Jesus. Kailangan pag-aharap tayo sa mabibigat na sandali, alam mo na ang Diyos mo hindi nang iiwan. Na ang presensya niya ay nandyan sa lahat ng panahon. Sa pinakamasaya, sa sakto lang, hanggang sa pinakamalungkot. Sa naiintindihan mo, sa naghihintay kang maintindihan mo, hanggang dun sa hindi mo na maintindihan talaga. Yung tipong humihingi ka, Panginoon, ipaintindi mo sa akin, pero hindi siya sumasagot. Pero it doesn't mean hindi siya sumagot, hindi kanya narinig at wala siya doon. Alam naman natin, ang Diyos natin ay omnipresence. Ang presensya niya ay nasa lahat ng dako. Amen. Kaya nga mga minamahal, tignan mo, pag nandun ka sa mabigat na sandali, ang sinasabi mo, parang iniwan ako ng Lord. Pero pag nakalabas ka, totoo nga, hindi siya nang iwan. Basta harapin mo ang mga bagay with this presence. Hindi mo i-figure out ang mga bagay na kaya ko to. Hindi ko sinasabing wag na kayong mag-isip. Pero mga minamahal, may hangganan ng ating pag-iisip. Kapag nagfe-fail na yung ating human na pangunawa, makita mo na dapat talaga simula't simula pa lang, hindi ka sumandal dyan. Hindi mo hinarap ang problema ng kasama mong presensya, ikaw lang. O kahit sinong tao. Isang ganun tayo Pumupunta na agad tayo sa presensya ng kapwa-tao. Kaya mas maganda talaga na na walang-wala tayo Kasi ang una natin pinupuntahan, Panginoon. Sa mga minamahal, kung meron kayong pinagdadaanan, meron kayong sakit, di ko alam. Physical, emosyonal, ang tandaan nyo lagi, hindi nyo ma-overcome o mako-conquer yung pain na yan, yung void na yan, yung loneliness na yan, nang ikaw lang mag-isa. Kailangan mo yan harapin with His presence. Kaya nga sabi nila, tama mo, hindi pa nila kasama ang Panginoon, hindi pa sila nire-rescue. Ganon sila yung Diyos namin, ililigtas kami. Nandun na ba siya noon? Wala pa, di ba? Pero ang paniniwala nila, darating siya. Ito pa malupit, kahit di siya dumating. Alam namin, faithful siya. Dumating. Nakakita pa yung mga tao. Alam nyo, darating ang panahon, sasabihin ng mga tao sa paligid natin, dati, yung batang yan, o yung mga batang yan, walang kapag-asa mga itsura niyan. Pero nung naligtas siya, napasimba yan doon sa baptist na yon, na dati akala din namin yung baptist na yun, parang kakarag-karag na church Pero look at them. Nilabas sila ng Panginoon doon. Amen. Amen? Amen. Letter B. Endure it with this preservation. Hindi nila preserve ang mga sarili nila. Na para bagang, ops, nakakatakot si Nebuchadnezzar, nakakatakot yung salita niya, yung decree niya, nakakatakot yung sasabihin ng mga tao dito, at yung mga kapwa nating Hudyo, nakakatakot. Iligtas natin yung mga sarili natin. I-preserve natin yung mga position natin. Marami mga Kristiyano ganun Iwas pusoy. Playing safe. Imbis na, you have to play your role kung ano ka talaga. Save. Gusto nila safe lang. Nakikita nyo ba sila doon? Nag-playing safe ba sila? Sinunog nila yung bridge. Alam nila, magagalit si Nebuchadnezzar na naglagay sa kanila sa pwesto. Pinuno sila ng kanyang-kanyang mga provinces, pinahawak sa kanila yon. Pero hindi sila natakot, mga minamahal, na mawalan. Kasi alam nila na kahit nasa kanila ang lahat ng yan, kung wala ang Panginoon dyan, walang ibig sabihin lahat yan. Alam nyo, minsan kaya pinipreserve natin yung mga sarili natin kasi kawalan ng tiwala sa Panginoon. Kaya tayo natatakot sa mga Nebuchadnezzar, sa mga decree nila. O sige, mag-ano ka dyan? Magkalimutan na tayo. Ganung mga decree. Yumuyuko ka. Sa sasabihin ng barkada, kamag-anak, ibang mga tao, hindi ko po alam kung ano nangyayari sa inyo.
Pero ito lang ang sinasabi ko sa inyo, hindi nyo mapapatunayan na ang Diyos natin ay overcomer. At kaya niyang i-conquer ang lahat ng kaharap mo. Hindi mo makikita yung preservation ng Lord kung i-endure mo yan gamit ang takot mo. Maraming ganun eh. They play safe kasi natakot sila. They endure things at makakaisip sila ng mga light bulb na idea nila kasi natakot sila. Preserve mo yung sarili mo sa harap ng mga tao pero hindi na preserve yung integrity ng pagtatapat mo o ng conviction mo sa Panginoon. Nagtanggalan yung mga pako ng mga pinaninindigan natin. Nabasa ako, isang NBA player na taga Chicago, hindi ko alam kung anong denomination siya, pero pinanindigan niya yung sa LGBT. Winave siya ng Chicago Bulls. Walang team na gustong kumuha sa kanya. Maraming mga Kristiyano ayaw nilang manindigan kasi merong mawawala. Di ba yun naman talaga ang Kristiyano? Merong iniiwan? May sinasakripisyo? Masyado na kasi naging konbinyente ang mga Kristiyano ngayon. Paano? Yung mga pastor, mukharing materyoso, na hindi gusto rin naman ng Diyos na maranasan natin yan. Hindi yun na nakita ko. Hindi yun pinangarap ni Joseph, ni David. At kung usapang New Testament na pagiging believer, iniwanan ni Pedro, ni Andrew, sino pa? Ni James, at ni John, yung dati nilang mga buhay. Ultimo si Pablo, kinount niya na yon na dung. Iba ang branding ng Christianity ngayon. Para siyang beauty pageant. Papogian, pagandahan. Mga minamahal, it's about time na hindi natin i-preserve yung mga sarili natin. Hayaan natin ang Lord na mag-preserve sa atin. Walk by faith. Bumalik tayo sa basic. Kahit tignan tayo ng mundo na weird, crazy, insane, legalist. So what? Itong tatlong ito, hindi sila yumuko, nakatayo sila. Hindi po ini-aminan yan. Kinokopya yan. Pinaninindigan niyang testimony nila. Huwag mo i-preserve yung maganda mong upuan. Mawala na yan kung mawala. Ang i-preserve mo, yung integridad mo sa harapan ng Panginoon, hindi maging questionable. Bakit? Kasi sa mga ganong klase, doon siya dumadating. Panghuli, endure it with His power. Hindi sila, mga minamahal, lumaban at sinabi, pambira, naglingkod kami sa iyo. May posisyon kami. Ito yung mga nagawa namin. That is enduring things with their power. Wala ka narinig na sinumbat nila kay Nebuchadnezzar, yung mga nagawa nila sa mga provinces, hindi nila yon brinot up. Walang ganon. Anong attitude nila, mga minamahal, lalo sa mga bago dito? E di mawala. Mawala na kung anong mawawala. Makikita po natin sa kanila mga minamahal ay hindi sila natakot. Umasa sila sa kapangyarihan ng Diyos. Again, gusto ko lang ipaalala, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi lang powerful. All powerful. Okay? Kaya hindi na po dapat tayo parang maging lugo-lugo. Isa ko sa mga magandang patotoo na nakita ko dito, si Nanay Lani, hindi ko tinataas yung biyanan ko. Inoobserbahan ko siya Ulila na po siya dun sa side nila Namatay nanay niya, kapatid niyang babae, kapatid niyang lalaki, tas tatay niya, siya na lang mag-isa. Pero never ko nakita ang biyanan ko. Pastor, pwedeng dun muna ako sa Real? Papalamig lang muna ako. Alam niyo, pag ganun ang salita natin, ganun ang attitude natin, parang sinasabi natin, hindi all-powerful ang Diyos. Pero nakita natin? Ang Nanay Lani, nag-walk by faith. Amen. Sa lahat na namatay na yon, walang Sunday na hindi nagsimba ang Nanay Lani. Amen. Present siya.
Namatay yung mga kamag-anak niya. Uuwi siya ng Friday night. Sila ni Bunso. Sabado ng hapon, andito na sila. Sisimba sila. Hindi ko sinasabi yun sa kanila. Pero makikita mo yung all-powerful na Diyos ay talagang powerful na kumikilos sa mga buhay nila. Hindi nila sinasabi sa likod ng pulpit o kinakanta sa likod ng pulpit o tinetestimony sa likod ng pulpit, let the dead bury their dead. They just walk the talk. Ang salita ng Diyos, mahalaga yan. Lalo pag kinote natin, may halaga yan. Pero bumababa ang halaga niyan kapag hindi tumutugma sa gawa. Yung piso nga, bumababa yung halaga eh. Huwag mong pababain ang halaga ng salita ng Diyos. Lagi mo itaas ang salita ng Diyos na ito ay salita ng Diyos na all-powerful. Pakita mo. Kaya po, di ko inaangan si Nanay Lani na biyanan ko dahil sa nanay siya ng asawa ko. Kundi, pinahintulutan ng Panginoon sa buhay niya na maubos ang buong angkan niya. Pero wala po kayong narinig o nakita na ang Nanay Lani parang sinakluban ng langit at lupa. Meron po ba kayo nakita? Yun ang epekto kapag ang verse, ang preaching, in-apply mo sa buhay mo. Right. Amen. Kahit na nandun po ako, nung nakaratay si Lola, never ko nakita ang Nanay Lani na naglulupasay. At malaking hamon yun sa akin bilang nagtuturo ng salita ng Diyos. Kasi ako nagturo sa kanya kahit biyanan ko siya At the same time, babae. So anong gagawin ko? Ito ang gagawin ko, hindi makikipag-compete. May pattern, no? Yung biyanan ko, ganun ang pattern niya. Bilang manugang at pastor niya, tamang landas, sundan natin yun. Kasi powerful yung testimony ng all-powerful na Diyos sa buhay niya. Amen. Iba sa atin, hindi pa namamatayan. Kuko pa lang. Dinadahilan na. Mga minamahal, marami pong namatayan dito. Si Jeka, sila Marvin, at yung pinakamasaklap, sila Weng. Hindi ko biro yon. 2 beses ka namamatayan ng sanggol. Iba ang epekto nun sa babae at iba rin ang epekto nun kay Hari. Pero alam nyo, yung mga binanggit ko, nagsisimba pa rin sila. Amen. Si Hannah May, never ko nakitang lumiban. At nagdahilan. Isang kagalakan para sa isang pastor na yung hindi mo sinasabing, follow me as I follow Christ. Makikita mo, yung conviction na yun nasa kanila. Alam mo kung nasa ibang katawan ako, tapos makikita ko yung miyembro ng isang pastor at kaibigan ko yung pastor na yon, nakakauga yun Sana yung buhay ko ay maging ganun din, maging pattern din ng iba. At sa aming mga pastor, isang kagalakan po yun. Yung makita mo yung mga miyembro mo, nakapako sa yapak na sinimulan mo, na nakita mo sa Panginoon. Mga minamahal, oras na para ipakita natin kung gaano ka all-powerful ang Diyos natin. Huwag mong harapin ang mga bagay sa sarili mong talino. Sa sarili mong kakayahan. May Diyos ka. Endure it with Him. With His power. Siya ang dahilan kung bakit tayo overcomer. Sabi niya, di ba? I have overcome the world. So walang ni isa sa atin dapat ang malibing sa takot at lungkot. Kasi ang kwento ng tatlong ito, hindi po sila nabaon sa ganon. Hindi po sila na-cremate ng buhay. Pero by faith, lumabas silang buhay. Amen. So I hope na encourage po kayo. Siguro yung iba, nakakaramdam na ng mga atake kay Satan. At naramdaman ko rin po nito mga nakaraang araw.
Pero, gusto ko lang sabihin, mga minamahal, by God's grace, huwag mong hayaan yung mga distraction mo, i-distract ka. And by faith, eyes on Christ. Huwag sa paligid. Amen. Sa Panginoon.